So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, JG Para TV nga po pala, isang defender ng Tito Vic and Joey at reactor ng mga viral issue na nagaganap po dito sa Pilipinas. So yun, pag-usapan natin to, no? Eto na nga, about Alden Richard. Ay di umano. Ito na naman si di umano. Nabuhay na naman po mga Kadabarkad si di umano. Ito Alden Richard ay may mga tayo kung bakit hindi natin siya nakita sa EAT. Bakit nga ba hindi natin nakita sa EAT itong si Alden Richard at samantalang si tawag dito si Sharon Cuneta lang yung nag-promote ng kanilang movie sa EAT. Bakit nga? Sa pinakahuling video nito, no, doon niyo po malalaman at ito, no. Siyempre Alden Richard, lahat ng konektado kay Alden Richard ay i-react na rin natin or papanoorin natin. Katotohanan sa panliligaw ni Alden Richard kay Catherine viral. At ito, katotohanan sa paglipat ng network ni Catherine Bernardo. O dahil nga daw po dyan kay Alden Richard. So siyempre bago natin simulan, no, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Yukot-yukot pa yung damit ko. Subscribe and please click the bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakishare ng mga video na ginagawa natin o rin na-upload natin araw-araw. Pakishare naman po mga Dabarkads. Maraming salamat. So dito muna tayo, no. Etong katotohanan sa paglipat ng network ni Catherine Bernardo sa sa tawag dito sa ABS-CBN tuloy sa GMA, no. So ito panoorin ho natin, totoo kaya to. Nako po. Mukhang inano agad ni Alden Richard si Catherine Bernardo. Mukhang hindi na pinaporma si Daniel Padilla. So ito yung video, panoorin natin. Katotohanan sa paglipat ng network ni Catherine Bernardo. Gaano nga ba katotoo ang balita na umano'y lilipat na ng ibang network ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo? Matatanda matapos na nakakagulat na hiwalayan nila ni Daniel Padilla, umugong ang usap-usapan na umano'y lilipat na ng ibang network si Catherine. Sa katunayan, bago pa kumpirmahin ni Catherine ang hiwalayan nila ni Daniel noong November 30, marami nang lumalabas sa blind item tungkol sa pag-alis umano niya sa talent agency ng kapamilya network na Star Magic. Sa isang artikulo na sinulat ang veteran showbiz columnist na si Salve Asis ang Filipino star ngayon, sinabi rin nitong ibinahagi umano ng kanyang source na wala na sa Star Magic sina Catherine at Daniel. Ani ni Salve, may nabanggit ang isang source na wala na nga di umano si Catherine sa Star Magic. Ganon din daw si Daniel Padilla. Nang kumpirmahin nga ng Katniel ang kanilang hiwalayan, ay mas lalong umugong ang usap-usapan na wala na sila sa Star Magic. Wala palang boses. Wait lang, maputol ko lang kayo mga kabiyaya, no, mga Kadabarkads. Alam naman natin talaga itong ABS-CBN, ito yung talagang may mga bigating artista, no, sa kanilang network. Ito yung pinakamaraming mga bigating na artista. Hindi naman talaga yan may tatanggi. At itong GMA, alam nyo, nakikita ko na lang dito sa GMA, mga bigatin dito, si Marian Rivera at si Alden Richard. Yun na lang talaga. Si Paolo Contis, hindi naman bigating artista yun. Bigating manyak siguro, o pwede. O kasi yun ang yun ang ganap nun lagi sa mga joke or comedy movie niya, 'di ba? Pero yung kung iisipin natin padamihan ng mga bigating artista sa ABS-CBN at sa GMA, mas dihamak ho na marami ang ABS-CBN talaga. Nandiyan yung Katniel, yan si Vice Ganda. Aminin na natin, bigating artista rin si Vice Ganda, kaya nga lumaki yung ulo eh. Marami pa, 'di ba? Alam niyo kung bakit din kinuha ng GMA itong
itong ABS-CBN. Kaya kung bakit nila pinaupa to sa bakuran nila. Dahil din dyan sa mga bigating star ng ABS-CBN. Kasi kung walang mga bigatin na star yan at kung walang mapapala dyan yung GMA, hindi naman nila yung papaupa dyan. No, kita mo, natatalo pa nga sila sa kitaan. Kung sino yung nangungupahan, siya pa yung malaki yung kita. Doon sa may-ari ng paupahan, wala siyang kita. Ganun ang nangyari ngayon dyan sa GMA tsaka ABS-CBN. So yun, tuloy na natin. Naisingit ko lang naman yun. Kung matatandaan, bago at mula nang mag-umpisa ang love team nila ni Daniel, nasa ilalim na ng pangangalaga ng Star Magic si Catherine. Matatandaan nag-umpisa ang karera ni Catherine sa ABS-CBN noong 2003. Nang gumanap siya bilang Batang Cielo sa teleseryeng It Might Be You nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Taong 2006 na makuha ni Catherine ang biggest break niya sa showbiz. Nang gumanap siya bilang Maya, ang love interest ng Pinoy superhero na si Super Ingo. Samantala, nagsalita na nga kamakailan ang ina ni Catherine na si Min Bernardo. Para linawin ang issue na umano'y hindi na magre-renew ng kontrata sa Star Magic o lilipat na ng ibang network ang kanyang anak. Sa ulat nga ng ABS-CBN News, pinabulaanan ni Mami Min ang mga haka-haka na aalis ng Kapamilya Network ang kanyang anak. Ayon pa kay Mami Min, mananatiling kapamilya si Catherine kahit hiwalay na sila ni Daniel. Ani ni Mami Min, no, hindi siya aalis ng Kapamilya Network. Dahil sa kumpirmasyong ito mula kay Mami Min, maraming fans ang tila nakahinga ng maluwag dahil mananatiling kapamilya si Catherine. May mga komento. Tingnan natin yung mga rito, no? Fake news ka naman. Kung saan siya masaya, go lang. Sa TV5, lipat ka na, Catherine Bernardo. Kasi kung si Alden Richard lang din naman yung habol mo dun sa GMA, mga ilang taon or buwan na lang ng bibilangin, lilipat naman na ng EAT na yun. Lilipat naman na ng TV5 yun, umahanap na lang ng tiyempo. So ito, sunod natin itong katotohanan sa panliligaw ni Alden Richard kay Catherine Bernardo. Viral. Tingnan natin to, ha? Nako, kung fake, sana, ewan ko lang kung fake news to. Malamang sa malamang, ewan ko na lang, ha? Kasi parang insulto kay Daniel Padilla to. So, hindi rin naman din na kung sa pagwapuhan, kayang-kaya naman ilaban ni naman talagang pumapantay si Alden Richard kay Daniel Padilla. Halos magkawig din lang naman kaming tatlo niyan. Sakit kasi lalamunan ko, di ako makatawa ng maayos. Panarin na natin. Katotohanan sa panliligaw ni Alden kay Catherine, viral. Gaano nga ba katotoo ang kumakalat na haka-haka na umano'y nililigawan ng kapuso actor na si Alden Richards? Ay nako po. Ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Ay paktay. Usap-usapan nga ngayon ang ginawang panliligaw umano ni Alden kay Catherine. Ay nako. Naungkat ang issue kasunod ng hiwalayan ni Catherine at boyfriend niya for 11 years na si Daniel Padilla. Ay paktay. Isa kasi si Alden sa mga aktor na gustong ipares sa mga fans kay Catherine. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nga makalimutan ng fans ang kakaibang chemistry na ipinakita ni Catherine at Alden sa first movie nila together. Ay nako Daniel, kabahan ka na. Matatanda ang unang nagkatambal sina Alden at Catherine sa pelikulang Hello Love Goodbye. Nako, Hello Love Goodbye kay Daniel. Hanggang sa ngayon, itinuturing pa rin ang HLG na nasa ilalim ng direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana bilang highest Filipino grossing film of all time. Dahil din sa pelikula, napansin ng maraming netizen ang chemistry ni Catherine at Alden on and off screen. Kabahan ka na, Daniel. Matatandaan naman sa kasagsagan ng kanilang pelikula, inamin ni Daniel sa isang panayam na nakaramdam siya ng kakaibang takot na mas malalim pa raw sa selos. Bah! Dahil sa tambalan nila Catherine at Alden. Takot sa sariling multo? Matapos namang maghiwalay nila Catherine at Daniel, humihirit ang fans sa sequel umano ng Hello Love Goodbye. Ano? Samantala, may nilinaw naman ang veteran showbiz columnist na si Christopher Min hinggil sa isyong nililigawan ngayon ni Alden si Catherine. Ano yun? Sa kanyang programa, iginit ni Christy na marespeto raw na lalaki si Alden. At hindi ito ang klase na tao makikisawsaw sa isyu ng iba. Tama. Git pa ni Christy, hindi na kailangan pang gamitin ni Alden na oportunidad para sumikat si Catherine sa pamamagitan ng panliligaw dito dahil may sariling karir na umanong ipinagmamalaki ang aktor. Very, very true. Aniya, napakamarespeto ni Alden Richards
para makihalo o makisawsaw at makijoin dyan. Hindi po ganoong klaseng tao si Alden Richards. May sarili po siyang karera. Hindi po niya kailangan makisubsob doon sa hiwalayan ng Katniel. Alden Richards po siya, kahit wala po ang kahit sino, bagamat hindi niya ipinagmamalaki. Hindi po natin siya mahuhuli na nakikisuyo dyan sa mga ganyan. Tama. Kung sweet, Ay, nako. Kung maibabalik. Nag-ads pa. huling naging kalab team ni Alden ang TV host na si Maine Mendoza, kung saan inamin niyang nagka-feeling siya. Oh, feelings. Tingnan natin yung mga guys, mga Kadabar Cards. Tingnan natin yung comment ng mga tao. Kung papayag ba ang mga Aldab or mga fans ni Daniel Padilla na pwede sila kung sakali lang naman hindi natin alam pa naman baka itong fake news na to magkatotoo to. Diba? So tingnan natin yung mga komento ng sambayan ng Pilipino. Naka-screen recorder na. Sana sila na lang mag-lab team. Lab team, alam nyo kapag about sa lab team, pwede. No, kapag about sa lab team, kahit nga sa true to life story na magjowa sila, pwede rin. Diba? Kasi Daniel Padilla at pero syempre, ang pangit lang na pumasok agad ngayon. Kung sakali man totoo ito, kung sakali mang mangyayari po ito mga Kadabar Cards, ang pangit lang ho na papasok si Daniel Padilla sa kainitan ng issue. Sabi ni Jinda Arabian, bagay na bagay kayo, Kat Den. At hawig na hawig pa mukha ninyong dalawa. Sana kayo na ang magkatuluyan. So may mga angry face Paktay ka puro angry, mga Katniel yan ginigabi ka. Love talaga sila dalawa, Catherine at Alden. Yan. Love it, bagay. Hopefully talaga, sabi Kat Den. Bagay silang dalawa. Maraming nagko-comment bagay silang dalawa. Pwedeng magka-love din. Hindi sila bagay, Alden, for the best pa rin sila JD. Sana nga ligawan ni Alden si Kat. Okay lang, bagay silang dalawa. Okay. Sana nga totoo yan, maraming matutuwa, sabi ni Anita. Bagay sila, Kat Den, OMG, so sweet. So sweet. Tama, bagay silang dalawa, mas gwapo pa siya kay JD. DJ pala, JD ako nang. Sino si JD? Who's JD? Yes, sana sila Kat Den, yan. So yun yung mga komento ng mga tao, mga Kadabar Cards. Si Alden. Bagay na bagay silang dalawa. Wow, sana sila na lang dalawa kasi bagay na bagay sila. Katniel, bagay. Katniel naman tong isa. Go, Alden, ligawan mo siya, Alam niyo mga Kadabar Cards, stop na natin yan dyan. Kung halimbawa man naman liligaw si Alden talaga kay Catherine Bernardo, napakapangit, wrong timing ngayong panahon na to. Dahil alam naman natin, diba, yung nangyaring issue. Ang pangit nun. Kung sakali mang totoo. Pero hindi naman gagawin ni Alden yan. At malawak din at malalim din ang utak nitong batang to. Or matalino. Hindi naman yung aanga-anga kagaya ng mga vlogger ng TPNC. Nasingit patuloy kayo. Hindi yan. Kung sa halimbawa lab team, napaganda rin talaga din. Diba yung nabuo nilang movie ni Alden tsaka ni Catherine Bernardo? Napakaganda nun. Tsaka yung chemistry din nila, napakabagay din. Napaka-swak sa panglasang Pinoy. Yung lab team nila. Ngayon, kung about naman sa talagang love life, itong dalawang to, si Catherine Bernardo at itong si Alden Richard, siguro pwede naman, walang problema. Kaso wag muna ngayon kasi mainit yung issue ngayon Tsaka baka mamaya manugod si DJ. Tapos teach me how to dog. Panood nyo yan. Ako nang tawa doon sa video ni Daniel na yun. Yung teach me how to doggy niya na yun. So kaya ba mga kabiyaya, may kukomment nyo rito, mapatungkol ho dito sa na to. Tong kay Daniel
kay Alden at kay Catherine na bagay daw sila na maging sila or nililigawan, no? So para sa akin, pwede naman, walang problema, pero wag muna dapat ngayon kasi mainit pa yung issue. Siguro sa mga nasusunod at saka kailangan mo na mag-move on. Parang hindi mo usong move on sa inyo. So yun, mapunta na tayo dun sa main topic natin. Ito na nga, no? Ito, mapunta tayo dito. Asan na yun? Ito. Mayroon kasi ako nakitang post dito eh. Ito ata yung hinayupak na to. Tingnan natin. Content not found. So ibig sabihin, naka-block na po ako. Yung po kasi, doon po kasi sa tawag dito, doon sa kabila ho, sa mga pro page po ng GMA, naka-block na po tayo. So ngayon bubuksan natin siya, gamitin natin yung page. So ito i-screen records na rin. So yan, makikita nyo dyan sa screen. Asia's multimedia star Alden Richards hindi allowed na mag-guest sa kapatid noontime show na EAT TVJ, kaya si megastar Charon Cuneta na lang ang mag-isang bibisita upang mag-promote ng pelikula bilang pag-respeto sa GMA Network sa kabila ng programang kinakaharap ngayon ng noontime show. So ito, sasagutin muna natin. Hindi pa yan tapos yung basahin na yan. Alam nyo, kaya hindi yan una-una, hindi na rin dahil ito sa issue, diba? Sa mga issue nagaganap. Hindi na rin po doon. Nangyayari to dahil takot na takot itong GMA at ABS-CBN na kapag nagkita si Alden Richard at Maine Mendoza, boom! May biglang sasabog na naman po na isang matinding ratings. At talagang mapag-uusapan na naman at mabubuhayan na naman ng Aldab Nation kapag nagkataon or nangyari yung pagpunta ni Alden Richard doon sa EAT. At syempre, iniiwasan, alam ko ito may alitan na rin kasi ang TVJ at GMA. Diba? Na ano naman natin yung issue nung nakaraan na. Kaya itong GMA talagang mahigpit na pinagbabawal nila na mag-guest itong si Alden Richard sa EAT or sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Hindi yun dun sa Itbulaga na yung Colorum dun po sa Tito Vic and Joey. Kaya pilit nilang iniigpitan si Alden Richard kasi alam naman din natin kahit kami nga mga vlogger, alam namin, kayo pa kaya hindi nyo alam. Yung pagkikita ni Alden Richard at Maine Mendoza sa Itbulaga ng TVJ, baka mag-click na naman at baka bigla na naman may tumaob na mga noontime show. Kasi noong mga panahon po ng Aldab Nation, Maine Mendoza at Alden Richard talagang itong It's Showtime muntik na nga po yung magsarado. Dahil wala na nga bells na So yun po yung iniwasan ng GMA na mangyari. Kasi nga syempre pag pinagsama yung dalawang yan, malaking na naman to, malaking tawag dito, malaking usapin na naman to pag nakita si Alden Richard sa EAT. Talagang magigising ang mga natutulog na lupang katawan ng Aldab Nation. Magwawala na naman lalo yan. At syempre andyan na yung kilig, di ba? Kaya talagang pilit talagang iniwas ng GMA itong si Alden Richard. Ito yung sinasabi dito na respeto ni Alden Richard sa GMA. Sige, maaaring meron ngang ganun. Pero hindi nyo ba naiisip na baka talagang sa 100% 10% lang yung nakikita ni Alden Richard sa GMA, tapos talagang ang ayaw talaga pumayag ay GMA. Hindi ko naman sinasabi na walang respeto si Alden sa GMA. Alam naman natin kung gaano din siya ka-loyal doon. Pero mas loyal siya sa Tito Vic and Joey. Kaya nga hindi siya nag-guest doon sa sa Colorum na noontime show.
Diba? Hindi siya nag-guess nung kasi iniisip niya yung Dabber Cats at yung yung sa loobin or magiging pakiramdam ng Tito Vic and Joey pag napanood siya dun sa The Colorum na running noontime show. Colorum talaga. Okay, tuloy natin yung basa. Tama lang ang ginawa ng Kapuso na hindi ito pinayagan dahil itinuturing din naman ng kabilang noontime show na kalaban nila ang GMA. O bakit hindi ba? Sabihin mong hindi. Gago ka pala Kapuso Alliance Ano ang tunay na pangalan nito? Yung yung na-reveal natin nung nakaraan, nakalimutan ko. Paano hindi tuturing na kalaban? Ang GMA ang tumuring na kalaban ng Tito Vic and Joey. Para sa kaalaman mo lang. Saka ito na lang, no? Ang laki ng pakinabang ng GMA sa Tito Vic and Joey. Hindi katiting na tawag dito na respeto. Hindi nga nila nakitaan ng GMA. Oo. Tapos ngayon, sabihin mo, tinuturing na kalaban. Tsaka dapat lang na maisama sa kaso ang GMA, no ka ba? Kasi kinukonsinti nila ang TPNC, mga ogag, mga ulupong, mga tanga, mga bobo. Ayan, tinadtad tuloy. Tapos na sila ang ayaw matapos ang network war. Anin mo ang loyalty sa kanila kung ang network pa. Bakit alam mo ba yung sa lobby ni Alden Richard? Baka yung sinasabi mo, Kapuso Alliance, kainin mo din yan bandang huli, ha? Baka biglang kainin mo yan. Baka magulat ka na lang pag nakabulo-bulo si Alden, lumipat ng TV5 yan. Pinagtatrabahuhan ni Alden at kapwa Sparkle ay kinakanti sa tahanang pinakamasaya ka na lang, Alden. At doon ka sa tunay na Itbulaga na umiering network, bumisita sa Itbulaga, wag na sa balimbing na at magpaparinig na naman ng isang matandang paurong na si Joey De Leche. Ano sabi niya, Joey De Leche? Tingnan natin yung komento. Kahit matanda na, alam niyo to si Kapuso Alliance. Ito yan wait lang. Puntahan natin yung niya. Ito si Kapuso Alliance. Tingnan ko nga, hanapin ko lang yung picture niya. Eto, may matinding banat lang ako dito sa ulupong na to. Asan na yung picture mong inayupak? Eto. Saan na yun? Wala. Naku, nabura pa ata. Saan na yun? Wala na yung picture Yung mga nasa baba. Tingnan ko lang Nawala Naku po. Nawala ang gago. Saan kaya napunta yun? Oo, dito lang yun Wait lang. Gigil ako sa mga punyetang to Nawala na? Oo, pinasa ko pa dito yun Okay, wait lang, hanapin ko lang mga Dabber Cats Ibabalandra lang natin saglitan. Ito. Isisend natin dito. Okay? Okay, ito na, malapit na siya. Yan. Alam mo, anong pangalan nito? Commander mo yung Lance Salvacion, yan. Yan, nakikita nyo sa screen si Lance Salvacion. Alam mo, Lance, no? Okay, screen recorder natin ulit. Okay, alam mo ba, Lance, wala ka bang magulang? Tanong lang. Tsaka, immortal ka ba? Hindi, tanong lang Lance immortal ka ba? Kasi kung immortal ka, hindi ka talaga pupunta sa edad ng Tito Vic and Joey. O baka hindi ka nga rin umabot doon. Kagaya ng sinabi ko kay Paulo Contis, na ang edad ng Tito Vic and Joey ngayon ay blessing na ng Panginoon Diyos yan dahil binigyan sila ng ganung kahabang buhay. Ngayon, ikaw, Lance, isama ko na rin si Paulo. Kung kayo medyo minalas-malas dito sa mundo, baka hindi nga kayo umabot sa edad na yun. No, baka hindi kayo umabot doon. At sa tingin ko pa lang, dito pa lang sa nasa probinsya to
Oh, Dudong, oh, hip-hop, Dudong, pogi. Oh, Halansa, Kapuso Alliance, co-admin sa Kapuyan, oh. Oh, nasa Novaliches, Laguna. Oh, Laguna, Tondo, Maynila, oh, mula Tondo daw. Pakikialam ko sa'yo kung tiga Tondo ka. Siguro etong ano na to, wala tong mga magulang, walang mga lola, tiyahin na medyo may edad na rin. Kasi kung makapagsalita sila sa mga matatanda, katulad niyan ng Tito Vic and Joey, parang ano na nila, no? O hobby na nila. Siguro kaya lang naman din nila to ginagawa kasi alam naman din nila sa sarili nila na baka nga hanggang 40 years old lang sila. Ganun na, wala tayong magagawa, kaya ganun. Pinlex ko lang sa inyo si Kapuso Alliance. Ngayon, tingnan naman natin yung komento dito. Tingnan natin yung komento dito ng mga viewers, no? Ito, sabi ni Asisner, ito, ano ata to si Asisner, isa rin to sa mga tawag dito sa mga haters. Salamat, tama lang kasi masyado silang mapang, lait. Walang respeto, matanda na, site Bulaga, GMA. Kaya na lang mag-guess, Alden, masaya doon. Good job at God bless. Di ba? Nako, yung TBJ ang pasimuno ng network war na yan. Lalo na yan si Joey, mahilig magparinig. Nako, baka sila pa mag-trigger ng network war sa pagitan ng GMA at TV5. Kung sa pagitan ng ABS-CBN at GMA tapos na wala, malamang ngayon baka GMA at TV5 na di malayong mangyari yan. Sa iyan na subukan sila, ano ba yan, bulol-bulol ka mag-type. Kumalaban sa GMA, maglakas loob dahil nasa kanila yung tatlo. Okay, ganito Ito si Lolit Quara. Ito, dami account to pero sige pagtiyagaan natin. About sa Star Network War. Alam nyo, katangahan nyo, hindi ang Tito Vic and Joey nag-start nun. Kundi ang halusos at ang Tape INC ang nagsimula nun Ang network war na yan. Dahil kung hindi tinarantado ng alusos ang Tito Vic and Joey, hindi magkakaroon ng network work na pinagsasabi nyo. Para sa kaalaman nyo lang. Dahil kung maganda ang pinakita ng halusos sa Tito Vic and Joey hanggang ngayon at hanggang ngayon ay nandun pa rin sila sa GMA. At walang network war na nangyari. Para sa kaalaman mo lang so tuloy natin. Puro ano pala to? Puro mga GMA sabi ni Arnold Cortez, gago, ikaw ang matandang gurang tukmol, supot ka pala ugag. Nagalit si kuya ba? Arnold, Joey De Leon, is that you? Sabi ni Hazel Ann, punta natin si Ma'am Hazel Ann. Yung gundo-gundo ni Ma'am Hazel Ann. Saan to? Ateneo de Manila University, tapos ganun ka magano. Ang galing, no? Galing ka. Tinan mo yung sinabi niya dito kaya, no? Gago, ikaw ang matanda, gurang, tukmol, supot. Ikaw yung matandang gurang, buwa-buwa, gurang. So parang to, Arnold Cortez, Joey De Leon, is that you? Ano to? Hindi ko magitsa. Pinagtanggol ba ni Arnold Cortez si Joey De Leon o nilait-lait? Pinagtanggol ba ni Hazel Ann? Bahala nga kayo. Kapuso Alliance, cute na kay Alden Richard. Puta kang bakla ka. Okay lang yun, admin na baliw. Malawak ang pangunawa ng TBJ. Hindi gaya mo na ang utak nasa talampakan. Alam kasi ng TBJ na ang loyalty ang puso at isip ni Alden ay nasa TBJ. Nasa legit governance. Alam nyo nga, gaya nga ng sinabi ko, di ba, mga kabiyaya, si Alden, gustahan tayo mga ilang
mga ilang araw or ilang buwan, lilipat ng TV5 yan. Oo, maaaring hindi. Alam mo, yung GMA, ano din yan eh, syempre business yan. Sa oras na tong si Alden Richard dyan ay hindi na nila nabigyan ng kontrata dyan or mga project. Syempre marami ng pausbong ng mga marami ng pausbong ng mga bagong artista. Si Alden hindi naman napabatayan, patanda na rin yan. So unti-unti na rin nila yung tawag dito, luluwagan si Alden Richard hanggang sa makarating na si Alden Richard sa TV5. At doon ay na yung kinakatakot ng GMA. Kasi kapag si Alden Richard, tutusin parang lang yun eh, parang binubuo lang na isang magic word. Si Alden Richard na lang yung kulang, tapos biglang boom, yan na naman. Back to Aldam Nation days, day 1, na nag-iyakan ng GMA at ABS-CBN. Kaya talagang hindi talaga nila yung pinapakawalan. Kaya nga hindi nila pinayagan na mag-guest yan sa EAT, sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Kaya hindi nila pinayagan niya. Kasi kapag napunta yan doon at nakaramdam ng aura, lalabas bigla yung aura ni Alden doon at ayun na naman, boom na naman. At ayun na naman yung ikakaiyak ng ibang mga network at ibang noontime show. Ngayon pa ba na ang init ng usapan ng mga noontime show? Kaya ginamit lang ng GMA yung talino nila at yung kapangyarihan nila na pagbawalan si Alden. Pero kung si Alden ang tatanungin, gustong-gusto niya pong mag-guest at magpunta sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. So yun lang mga ka-Dabarkads, maraming salamat. Anong may bibigay niyong komento dito sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.